natin si Lord. So mga kapatid, sa araw po ito, ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan upang huwag matigil, huwag mahinto ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos na ating buhay na pinaglilingkuran. So bagamat medyo mahigpit ang nangyari sa ating bansa dahil po sa lockdown, lahat po ay talagang namumroblema ang mga tao. Subalit ang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat magpatalo sa mga problema. Amen po ba? Kundi mayroon tayong Diyos na buhay na dapat paglingkuran, na dapat asahan. Walang dapat tayong lapitan kundi siya lamang. Sapagkat siya may hawak ng ating buhay, yan ang nagkakalam ng lahat ng ating pangangailangan. Purihin ng Diyos. Sa mga po ito, mga kapatid, buksan po ninyo ang ating mga Biblia sa banal na kasulatan. So, ang ating pong tema ngayon ay tungkol po sa kabalisahan. Hinilingad sa ating mga kapatid sa buong mundo. Lahat ng mga tao ngayon ay namumroblema, napapagabag, napabalisa sa mga nangyayari. Sapat hindi lingid sa atin doon sa Italy, alam natin na marami nang namamatay dahil po dito sa COVID na ito o coronavirus. Ano po? Subalit, hindi natin alam. Subalit, ang Diyos lamang ang tanging nakakalam. Kung talagang ito'y ipinapaintulot niya para ang tao ay lalong mapalapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, siya lang ang may alam ng lahat ng bagay. Tayo bilang mga tao, dapat tayo po ay huwag mawalang pagtitiwala. Dapat tayo po ay manalig lagi sa Diyos na ating buhay na pinilingkuran. Mahuling ibang ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. So ngayon po, dito po sa ating timang kabalisahan, meron dalawa tayong bagay na tatalakayin. Ang una, mga taong nakakaranas ng pagkabalisa. At ang pangalawa, bayan ng Diyos ay hindi dapat mag-alala. Amen po ba? Amen. So ngayon po, sabi po dito sa Ecclesiastes o mga ngaral, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga ngaral chapter 11 verse 10. Isulat po ninyo sa inyong mga notebook para muli ay pag-aralan ninyo, bulay-bulay ninyo habang tayo nananalangin sa Diyos sa ating mga bahay na po. So, kung nakita na po ninyo ang mga ngaral, Ecclesiastes chapter 11 verse 10, sabi po dito, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. So sabi ng ating mga ngaral, na bagamat tayo may mga problema, may mga kabalisahan, dapat iwaksi po natin yon. Ano po? Kasi po, itong mga nangyaring problema ngayon na naranasan ng lahat ng tao, ito po ay pansamantala lamang. Sabi ng ating gobyerno, nag-lockdown mula noong March 16 hanggang April 14, ito po ay isang buwan. Pero may nag-predict po na, may nagsasabi na ito daw po ay aabutin pa ng June. Pero walang imposible sa Diyos. Ano po? Diyos lamang ang siyang may hawak. Diyos lamang ang siyang may nakakaalam ng lahat ng bagay. Okay po. Sa mga awit, sabi ko sa inyo, mayroon tayong dalawang tatalakayin. Ang una, mga taong nakakaranas ng kabalisahan. Sa lumang tipan po, sabi po dito sa mga awit, nagkot lang po ng ilang mga tao na saan talagang nagkakaroon ng kabalisahan ang mga tao. Ano po? Mga awit, chapter 94, verse 19. Ang may sabi po nito ay kay Haring David. Awit 94, verse 19. 94:19. Sabi po dito, sabi na rin David, kung ako'y ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas ng pag-ibig mo ang sa aking umaaliw. Sabi na rin David, bagamat siya ay maraming suliranin sa kanyang buhay, dahil sa pag-ibig ng Diyos,
siya'y naaliw po nito. Amin po ba? Sapagkat unang umibig sa atin ang Diyos. Ano po? Ayon ng Diyos tayo ay magdanas ng mga kahirapan. Sa panahon na ito, maraming tao namumroblema. Tatalakayin po natin mamaya yaon. Okay po. Dito naman po sa Kawikaan, sa 12 verse 28, i-record po ninyo. Kawikaan, chapter 12, verse 28, 25. Sabi po dito, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Purihin ng Diyos. Amen ba ba? Sabi sa Kawikaan, pag tayo na po ay puno-puno ng problema, ano po, nagkakaroon ng kabalisahan, ito po ay nagbibigay sa atin ng panghihina ng loob. Hallelujah. Para wala na tayong magawa. Tayo po ay para wala ng pag-asa. Ano po? Pero sabi ng Kawikaan, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiyahan. Kaya nga, inaatid natin sa mga tao ang magandang balita. Sapagkat ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, siya po ay nagpunta dito sa lupa ng ministeryo para yung mga tao ay makakilala sa katotohanan. Na sa pamamagitan ng magandang balita, mayroon tayong inaasahan. Mayroon tayong pag-asa. Amen po ba? So yan po. Kaya kung tayo po ay punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng problema, sabi po dito, nagpapahina po ito sa ating loob. Sabi sa Bicol, pangluluyahan kita. Ano po? Imbis na magumibog ito ng mga paabit o mga pamamaraan para tayo po ay mabuhay. Hindi na tayo ito nagagawa yung dapat natin gawin. Kasi para ba tayo po ay natutulala na. Nangihina natin ating mga loob. Pero may Diyos tayong dapat lapitan na nangako na hindi niya tayo pababayaan, iiwanan man. Amin po ba? Amen. So yan po isang bagay. Salamat sa mabuting balita na saan natanggap po natin sa pamamagitan po ng walingkod ng Diyos. Amin po ba? Kung wala ang salita ng Diyos, kung hindi natin nakilala ang mabuting o hindi natin nakita o natungayan ang magandang balita, wala tayo dito. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, iwasan. Kung titignan po natin doon sa mga ngaral, chapter 11, verse 10, iwaksin natin ang lahat ng kabalisahan. Amen po ba? Sapagkat ito ay lilipas din. Kagaya ng kabataan sa kanyang, sabi doon, sa kanyang kasibulan ay pawang lumilipas. Ano po? Kung kumbaga sa ang mga kabataan ngayon, habang sila ay lumalaki, nasa kasibulan pa po sila. Pero darating ang panahon na lilipas din kasibulan nila. Bakit po? Darating ang panahon na sila ay mag-aasawa, magkakaroon ng pamilya, magkakaroon ng mga anak. So ito po yung nalimbawa ng mga ngaral. Huwag nating sabing damdamin masyado, dibdibin. Kundi sabi doon, iwaksin natin ang lahat ng mga problema at suliranin. At yung kabalisahan po natin. Sunod po, babasahin po natin sa Ezekiel, chapter 4, verse 16 to 17. Ezekiel. Ezekiel. Chapter 4, verse 16 to 17. Hallelujah. Kaya sabi ko sa inyo, mga taong nagkakaranas ng mga kabalisahan. Hallelujah. Ito po ay tungkol doon sa sinabi ng Panginoon kay Ezekiel. Ito po sinabi ng Panginoon sa propeta Ezekiel. Ang sabi po dito, sinabi po niya sa akin, tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Pagkaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kabila o sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahirapan dahil sa kanilang kasamaan. So ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos, nagsalita kay
Ezekiel. Sinabi niya, tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tingnan po natin ngayon. Problemado ang mga tao ngayon tungkol sa pagkain kung saan sila kukuha. Bakit po? Dahil sa lockdown, lahat ng mga trabaho, mga kumpanya ay nagsara. At hindi pinapapasok sapagkat mayroong protocol ang ating mahal na presidente na oras na ang tao ay makita na sa labas na gumagala, ito po ay dadakpin. So sabi ko dito dahil sa lockdown, pati mga pabrika, itinigil po. Pero nagsabi ang ating mahal na Pangulo na bagamat tumigil ang maggawain ng mga pabrika o anumang klaseng pinagkukunan ng mga manggagawa, nagpasa siya ng isang nagpasabi siya sa mga employer na dapat ibigay na nila yung kanilang mga sahod kahit hindi nagtatrabaho. Ang sino mang employer hindi sumunod dito ay paparusahan. Kaya ngayon po, tingnan po natin sa ating mga barangay, unahin natin dito sa ating lugar. Ang ating mga pinuno, ating bayan, sa pangunan ng ating municipal mayor, sila po ay talagang kumikilos para matugunan yung pangangailangan ng mga taong bayan. At ibinaba na rin po ito dito rin po sa ating barangay. Nasabi doon ng ating Pangulo, ang sino ang barangay captain na hindi kumikilo, kanyang paparusahan. Aalisin siya sa pwesto. Kaya ngayon, sila lahat ay talagang kumikilos. Bakit? Sapagkat may krisis ang ating bansa. Namumroblema sa pagkain. Kaya sabi dito sa Ezekiel, tatakhalin na lang, babawasan yung mga tinapay na kakain araw-araw. Tingnan po. May mga relief na binibigay ko ngayon. Sabi doon, tamang-tama lang sa isang pamilya. Halimbawa, bibigyan ng 5 kilong bigas. Ilang araw lang nila yung kakainin. Kung may 10 anak ang isang pamilya, kulang po ito. Pero sabi ng Ezekiel, sabi niya, babawasan ang tinapay na kanilang kakainin. Ibig sabihin doon, tayo ay dapat magtipid. Amin po ba? Huwag tayong gastos ng gastos. Kundi, sabi doon, handaan natin yung mga bagay-bagay na nangyari sa ibabaw ng mundo ito, sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Ezekiel, sabi ng Panginoon, babawasan at tatakalin na lang ang kanilang kakanin. Nakita po natin mga kapatid? Kaya yun sa mga nagpapadyak, ngayon po inamulungi sila. Kaya may mga iba-ibang grupo na nagbibigay ng mga pagkain. Ano po? Nakita ko po sa TV doon sa Mandaluyong, talagang inaksyonan po ng mga namamahala po doon. Libre yung mga gulay, libre yung mga pagkain, libre yung tubig, libre yung bigas, lahat-lahat po. Kasi namumruli mga ang tao dahil sa pagkain. Okay po. At sabi po dito, paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Natatakot na po ang mga tao ngayon. Kasi hindi po natin alam kung hanggang saan ito magtatapos ang krisis nito sa ating bansa. Ano po? Kaya talagang gwardiya sarado sa mga checkpoint. Kaya lang may mga tao matitigas ang ulo. Ano po? Para matapos na itong coronavirus na ito, dapat sumunod tayo sa protocol ng Panginoon. Na dapat magkaroon po tayo ng face mask. Ano po? Kung tayo po ay pupunta mga malingki, dapat mayroong isang tao lang sa isang pamilya na pupunta sa palingki. At ito ay may oras. Hallelujah. Kaya sabi dito, babawasan. Ano po? Hindi lang pagkain. Kahit oras. Hindi tayo dapat maglagaladan sa labas. Kasi huliin tayo. Sapagkat ang protocol ng ating mahal na presidente,
24/7 ang korpyo. Bata o matanda ay huwag makita na paggalagala kung saan-saan man yan. Amin po ba? So kaya sabi po dito, magkakaroon po ng sindak. Pag sinabi ng sindak, magkakaroon ng takot. Ano kaya ang mangyayari sa ating buhay? Pag ganito ang ating naranasan. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, gayon sila pahirapan dahil sa kanilang kasamaan. May mga taong patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan. Ano po? Huwag nawang mangyari dahil sa krisis, kulang sa pagkain, huwag nawang makaisip ang mga taong magnakaw. Ano po? Kasi talagang mangyayari po yan. Kahit na nga wala pa yung krisis na ito, marami nang nangyayari. May mga akyat bahay gang. Ano po? Mayroong mga holdapper. Ano po? Para lang sila kumita. Nandun yung mga droga. Kaya siguro ito ay ipinahintulot ng Diyos para ang tao ay magbago na. Manumbalik sa Diyos. Ano po? Kasi may pangako ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So yan po. Kaya dito po sa Lumang Tipan, yun po ang mga taong nagkakaroon ng kabalisahan. Binanggit po natin yung ibang mga talata. Marami po ito, pero kukulangin ang ating oras. Kasi po may oras lang po tayo. Dito po sa sa Bagong Tipan, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Bagong Tipan, Matthew chapter 2 verse 3. Sa Mateo. Ito po ay inyong isulat. Ito po ay tungkol sa pagkasilang ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Nang siya ay isilang, mayroon siyang palatandaan doon sa Jerusalem na mayroong star. Sabi nga doon, may star. Ano po? At yung tatlong pantas, ano po? Sila ay naglakbay para lang magpuri, sumamba sa Diyos na isinila na walang ibang ating Panginoon si Kristo na siyang Mesiyas, na siyang ating tagapagligtas. Ano sinasabi ko dito? Nang mabalitaan ito ng Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Sa pamagitan po ng tatlong pantas na balitaan ni Haring Herodes na mayroon na palang isinilang na maghahari. Ano po? Kasi ayaw siyang, sabi doon, sabi ko, masampawan. Ano po? Natakot siya. Naligalig siya. Kaya gusto niya, siya lang kikilalaning hari. Pero sabi doon sa ating, ang ating Panginoon ay siya ang Lord of Lords, King of Kings. Kaya itong si Haring David, ay si Haring Herodes, ay natakot, naligalig. Ganon din ang mga tao. Maraming tao ngayon, natatakot, naliligalig, nababalisa. Ano po? So yan po. Dito po sa Matthew chapter 6, verse 28 to 34. Ito na po. Ano po sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 28 to 34? Matthew 6. 28 to 34. 28 to 34. 6, 28 to 34. Ito po. Dito. Hanggang 34. Ito po ay tungkol sa mga material na bagay. Nasaan ang mga tao ngayon ay nag-iisip kung ano ang kanyang kakainin. Ano po? Kaya nababalisa ang lahat ng tao. Kaya sabi ko dito sa Matthew chapter 6 verse 28 to 34. Ang sabi ko dito, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Pakinig po tayo. Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahami man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakararingal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalang, ay naramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin,
sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. So ito po nangyayari, maraming taong namumroblema tungkol sa mga material na bagay, kakainin nila, iinumin, o darangtin. Pero sabi ng Panginoon, sabi po dito, maging si Haring Salomon. Ibig sabihin po doon, makontento tayo na nandandyan kung ano ibinibigay sa atin ng Panginoon. Binabalaan tayo na huwag tayo mabalisa. Ano po? Kaya sabi po dito, ito ay tungkol sa mga material na bagay. Purihin ang Diyos. Sapagkat tayo po hindi masyadong namumroblemang ito. Bakit po? Kasi meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? So iyan po. Kaya sabi nito, bakit kayo nababagabag? Sa inyong kakainin, sa inyong pananamit, sa inyong iinumin. Ano po? Gusto sabihin po naman, ang sabi ng Panginoon, mas higit tayo doon. Tayo po ay mahal ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating mga panangailangan sa buhay. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo at manampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? So hindi natin maiwasan na sa ganitong klaseng krisis na dumarating sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kabalisan, kabagabagan. So balit magtiwala tayo sa Diyos na siya lamang ang nakakaalam. Siya ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Sinabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na mabuhay isang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So ibig sabihin doon, hindi lahat dapat ang ating poproblemahin o iisipin yung para ipapasok sa ating diyan. Kundi sabi po doon, dapat tayo po ay kumain din ng mga espiritual na bagay na walang iba ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siya nagpapatatag sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na dapat tayo ay umasa sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, purihin ng Diyos. Ano pa? Nasabi ito, ngunit kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, ay dinarantaw ng Diyos. Tayo pa kaya? Sabi po dito. Kaya sabi ito, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Huwag tayong mawala ng pananalig. Huwag tayong mawala ng pananampalataya. Huwag tayong mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat tapat ang Diyos. Hallelujah. Bagamat ang tao ay hindi tapat. Pero kung iabati na po natin dito, sabi dito, sa 31, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o darangtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Itong mga tao, yung mga taong walang pananalig, walang pananampalataya sa Diyos, walang pagtitiwala sa Panginoon, ito ang ginagawa nila. Na sila o na iba silang iniisip, kundi, nasabi ko dito, yun ang kinakaumalingan nila. Pinoproblema nila. Ano po? Ano kaya ang kakainin ko na mamaya? Mamayang gabi, bukas. Pero po, ipagpatuloy po natin. Ano sabi po dito? Sapagkat ang mga bagay ito ang kinaumalingan ng mga tao wala pang panalangin sa Diyos, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Purihin ng Diyos. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Huwag tayong mamumblema, kundi magtiwala tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, sabi ni Haring David, bagamat marami siyang suliranin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ang siyang nag-aaliw sa Kanya. Amen po ba?
So huwag nating hayaan na huwag tayo, dapat lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Ano po? Sapagat ito ang pagkain ng ating espiritu. Tuloy po, ito na po ang pinakang maganda. Ito ang nakakalimutan ng mga mananampalataya. Kahit hindi yung mga hindi mananampalataya. Ano sabi sa 33? Ito ang paborito nating verse na kung saan sa ulado po natin. Ano sinasabi po dito? Ngunit pag sumakita ninyong ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at sa lahat at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaroon niya ang lahat ng kailangan ninyo. So may mga mananampalataya na kahit hindi pa dumarating ang krisis, ang kanilang kinakahumalingan yung ipapasok doon sa kanilang tiyan. Yun ang pinoproblema nila. So sabi ng Panginoon, unahin muna natin ang kanyang kaharian. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos sa araw na ito. Sapagkat na tayo ay nasa bahay. Nawa tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagpapaganghayag ang ating Panginoon. Sabi doon sa ating pinag-aralan, doon sa ating manual, nasabi doon, mayroong magbubukas ng salita ng Diyos. Somebody will open an scripture to us. Purihin ang Diyos. Ito po ang now word na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi po dito, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian ka ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So dito po problema ito mga maagupang aldaw. At ubangon na po ang kasalukuyan. Sa kanan po natin isipin yung kinabukasan. Yung sa inaharap. Amen po ba? So ano pang sunod? Dito po sa Marcos chapter 4, verse 18 to 19. Dito po ay tungkol po doon sa talinghaga ng mga hasik. Marcos. Chapter 4, Chapter 4. verse 18 to 19. 18 to 19 po. Ito po ay tungkol sa talinghaga. Ano po? Marcos chapter 4, verse 18 to 19. Paano? Anong sinasabi ko doon? Sabi po dito, ngunit hindi naman ito 18. Ang iba ay tulad na napasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangal sa pang mga bagay. Ano ba't ang salita'y na wala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya hindi sila nagapamunga. May mga taong ipinapayagan natin ang salita ng Diyos. Naririnig nila ang salita ng Panginoon. Subalit hindi nila isinasa puso. Sabi dito, ang iba'y tulad ng nakapasik sa dawagan. Ang ibig sabihin po ng dawagan, yung mga problema na sa buhay, yon ang hindi nila naisip na ang salita ng Diyos ay napakalaga. Ano po? Yung bagaman napakinggan nila sa salita ng Diyos, hindi nila isinapuso, hindi nila isinabuhay. Nasig sa dawagan, nasayang. Ano po? Kaya ito po ay tungkol sa nasig. At ang sabi po nito, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay o sa mundong ito. Kaya may mga tao, kapag sinabi mo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Na po, sasabihin ng tao, wala kaming panahon diyan. Ano po? May trabaho kami. Kung hindi kami magtatrabaho, hindi kami kakain. Pero sabi ng Panginoon, dapat yung salita ng Diyos ay maitanim sa ating puso. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos,
bubulay-bulayin po natin. Kaya nga sinabi noon sa Matthew 6:33 na dapat ang tao, ang dapat unahin muna ay ang pagharian siya ng Diyos at sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah! Lord to God. Ano ba? Sa Lucas 10:41. Lucas Kapitulo 10, versikulo 41. Nakuha na ba ninyo? Sige, kayo naman pumasa. Maubusan ang aking boses. 10:41 ng Lucas. Sige, basa po. Kayo naman po. Para tayo magbusan ng boses. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Okay. So ito pong si Marta, wala siya ibang iniisip doon sa mga bagay-bagay. Sa mga nangyayari, itong pangangailangan, ano po? Sibot-sibot, sabi sa Bicol. Ano po? Ito po ay tungkol ng marinig ni Maria. Ang Panginoon ay nandyan. Si Maria po, anong ginawa niya? Siya ay nakinig ng salita ng Diyos. Binubulay-bulay niya. Ipinapamuhay niya. Itong si Marta, walang panahon sa kanya yung salita ng Diyos. Abalang-abala siya sa mga bagay na pangangailangan sa buhay. So yan po. Kaya may mga tao ngayon, pag sinabihan mo sila, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, wala kaming panahon. Pero sabi ng Diyos, dapat unahin ninyo, pag sumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at sundin ninyo, at hanapin ninyo ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So may mga tao kasi, inuuna yung karagdagan. Hallelujah. So kaya nagkakaroon ng problema. So yan po. Ito po ang mga taong nagkaroon ng kaligaligan, kabalisahan. Ano po? Tungkol sa mga material na bagay. Sa 2 Corinthians, chapter 2, verse 12 to 13. Okay po. 2 Corinto, chapter 2, verse 12 to 13. 2 Corinto, chapter 2, verse 13 to 12 to 13. Ito po ay tungkol kay Apostol Pablo. 2 Corinthians 2:12-13. Sabi po dito, sa 12, nang magpunta ako sa Troas, ang nagsasalita ko nito ay si Apostol Pablo, upang mangaral ng mabuting balita ang tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na may sagawa yon. Ngunit, hindi rin ako mapanatag, sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Bagamat si Apostol Pablo pumunta po doon sa Troas para ipahayag o mangaral ng mabuting balita, sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na ito ay maipahayag. Sapagkat sabi po dito, hindi siya mapakali, hindi siya mapanatag, kasi mayroon siyang hinahanap. Ano po? Ang tao ngayon maraming hinahanap. Saan kaya ako kukuha ng pera? Hindi po ba? Saan kaya ako kukuha ng aming maiinom? Saan kaya ako kukuha ng ipapakain ko sa aking mga pamilya? Pero ito si Apostol Pablo, sabi niya, pagamat binigyan siya ng pagkakataon para mangaral doon sa Troas, ano po? Pero meron siyang hinahanap, hindi siya mapanatag. Meron siyang hinahanap, walang iba si Tito, na kanyang kapatid, na kanyang anak sa pananampalataya. Ano po? Si Tito. So yan po. Yan po ang tungkol sa mga taong nakakaranas. Nasabi doon, iwaksi natin o iwaksi mo ang alalahanin
at mga kabalisan. Ang kabataan at kasimulan ay pawang lumilipas. So tayo bilang mga bayan ng Diyos, bagamat tayo may mga problemang dumarat sa ating buhay, may mga suliranin tayo, nagkakaroon tayo ng kabagabagan. Ano po? Pero sabi ng mga ngaral, dapat iwaksin natin yun. Amin mo ba? So ibig sabihin doon, sabi doon, haliunta muna sa satong mga isip ang mga problemang yan. Kung sabi doon, sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 12:1-2, ito natin ating paning sa ating Panginoon si Kristo. Look unto Jesus. Amen. Hallelujah. Bagamat meron tayong problema, meron tayong mga stresses na dumarating sa ating buhay, dapat ito natin ang ating kaisipan. Walang iba doon sa ating Panginoon si Kristo. Kaya sabi doon, iwaksin natin ang lahat ng suliranin at mga kabagabagan. Okay. Matthew chapter 6:25-34. Kanina po, inano natin yung 20-34. Umpisahan po natin sa verse 25 ng Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Balikan po natin yun. Kasi ito po ang mga context verse na kailangan para mabulay-bulay, mapag-aralan ng mga anak ng Diyos. Okay. Balikan natin, Matthew 6:25-34. Okay, nandiyan pa ba kayo? Isip pa ba kayo? Nakatuwa pa ba ang ating isipan sa ating Panginoon? 25. Inulit lang po. Inulit natin ang context verse nito. Mapon kita sa 25. Umpisa natin sa verse 25. Anong sinasabi po doon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangal. At sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo mga babalisa, wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi na nagpapagal, ni na nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalhatian niya, ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamto ng Diyos ng ganito ang damon sa parang, sa ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay ginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas sa inyong ama, ng inyong ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tutapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang inadagdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, ang sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Amen. So sabi po dito, sa Matthew chapter 6, verse 25-34, maliwanag. Sabi dito, bilang tayong bayan ng Diyos, pinilit tayo ng Panginoon. Dapat wag tayong mga problema. Amen mo ba? Kaya sabi ko dito sa ating pamagat, nagkabalisa ang kalawang itinatalakay po natin dito, tungkol sa bayan ng Diyos ay di dapat mag-alala. Dapat tayo kita, sabi doon, mga problema. Kansatuyang mga bagay na kaipuhan. Na sinabi ko dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapaghabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay
o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan? Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-asik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangal. Gayon man, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahawa ng kanyang buhay ng kahit isang oras? Mga tuga, mga kapatid. Nasabi dito, huwag tayong mapaghabag sa mga bagay-bagay na pangangailangan natin. Kung titignan po nito, may tatlong binanggit po dito. Ano po yun? Pagkain, tubig, o inumin, at pananamit. Pero, nagkulang ba sa atin ng Panginoon? Hindi po, di ba ba? Sapat ang Diyos. Hello? So yan po. Kaya sabi dito, may kakutan. Siya yung makakapagtama ng buhay pati sa oras sa mga bagay-bagay po tungkol sa mga kabalisahan natin. Ano po nito? Ang sarong tao, ang isang taong problemado. Ano po? Pwedeng umiksi ang kanyang buhay. At ang taong problemado, makikita po natin sa kanilang mukha na parang Biyernes Santo. Hindi mag-drawing. Nakakunot noo ang kanilang mga noo. Ano po? Pero tayo bayan ng Diyos, pinili ng Panginoon, hindi tayo dapat mamroblema sapagkat may pangako ang Diyos. Naigit tayo kisa mga ibon. Amen! Hallelujah! Na mga ibon nga, hindi nagtatanim, ha? Pero pinapakain ng Diyos. Gaano pa kaya tayo? Na tayo po ay malaga sa harapan ng Diyos. Kasi sabi doon, huwag tayong mamroblema. Huwag tayong mag-alala. Kaya lang may mga kapatiran tayo, may mga tao na problemado sa mga bagay-bagay na ito. Dahil hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Hindi nila ipinamamuhay ang Panginoon, ang kanyang salita. Yung salita ng Panginoon ay hindi ipinapamuhay. Hindi ginagawa. Kundi sila ay natatakpan ng lalo tigit ng problema. Kasi hindi mapakali. Kaya, mga kapatid, maliwanag po sa atin na dapat sa panahon nito, bagamat may krisis tayo, na may problema ang mga tao, maging ang mga kapatiran natin, na kung saan, lalo na yung nanlamig, ano po, hindi pumupunta sa fellowship, hindi sila kumakain ng salita ng Diyos para sila ay maging matatag ang kanilang pananampalataya, ang pananalig at pagtitiwala sa isang Diyos. Sila po ay namumroblema ngayon. Bakit po? Kasi wala silang kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. Pero mapalad tayo mga kapatid, sapagkat tayo ay pinili hinirang ng Panginoon at hindi tayo dapat mamroblema sa mga bagay-bagay po ito. Ano pang sunog? Hallelujah! Sa Lucas 10:41-42, ito po ay tungkol po doon kay Marta. Ano po? Ang binibigyan niya ng pansin doon sa mga material na bagay. Kaya tao ngayon ay problemado. Wala ibang iniisip kundi ang mga material na bagay. Hallelujah! Nakakalitaan nila na nagbigay sa kanilang buhay walang iba ang Diyos. Na dapat siya ang unahin. Lalo na sa araw na ito ng linggo. Na po, salamat sa Panginoon. Sapat sa ating mga bahay, nagkatipon-tipon ang bawat pamilya. Nagkaroon ng bonding. Ano po, hindi lang bonding, kundi nagkaroon ng pananalangin upang tayo po tulungan at magtiwala tayo sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, naunang tumawag ko sa inyo, dapat ang bawat mga pamilya ay manalangin lagi. Kung anong oras ang pipiliin nyo, walang problema. Ang kailangan lang, manalangin tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong. Kung mayroon tayong mga pagkakasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Dapat sabi ng Panginoon, hindi tayo patatawarin kung hindi tayo hingi ng kapatawaran. Amen po ba? So yan po. Kaya sabi po dito, kung titignan po natin sa Lucas 10:41-42, ang pinalagaan ni Maria, walang iba ang salita ng Diyos. Siya po ay nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Nawa lahat ng mga tao
ay dapat bigyan ng diin, bigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang siya nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos, ang siyang nagpapaghayag upang tayo ay pagharian niya. Amen po ba? So, purihin ng Diyos. Lucas chapter 12 verse 11. May ilang talata na lang po ating babasahin. Chapter 12 verse 11. Lucas 12, 11. 12. 12, 11. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapagmahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo pagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. 11. 11. So ito po ay tumutukoy na po sa ating pagdadala ng salita ng Diyos. Ito po ay tumutukoy na sa ating pagdadala ng salita ng Diyos sa mga tao. Nasabi po dito, kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi po nangyari sa atin ang mga bagay-bagay po ito. Nasaan hindi tayo linilitis, hindi tayo dinadala ng mga makapangyarihan para tayo ay sawatahin o supilin ang ating pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon si Kristo. Nakagaya ni Apostol Pablo, siya po ay binilanggo dahil sa pagpapahayag tungkol kay Kristo. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag tayong problema. Huwag tayong mamahal, sabi doon, huwag natin isipin na tayo ay pababayaan ng Diyos. Sabi doon, kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. So, ibig sabihin doon, huwag tayong problema kung ano ang sasagot natin, kung ano ang irarason natin, kundi may Diyos tayo na siya magpapakangayag. Ang banal na Espiritu ang siya magpapakangayag sa atin. Siya magtuturo sa atin kung ano ang isasagot natin sa kanila. Amin po ba? So yan po. Kaya mga kapatid, sa araw na ito na nagkaroon tayo ng panibagong kalakasan. Nagkaroon tayo ng hamon na dapat huwag tayong mabalisa tungkol sa mga bagay po ito. Lucas chapter 21 verse 34. Lucas 31. 21, chapter 34. 21, 34. Ilan? 21, 34. Ganun. Lucas. 21:34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng sino. Amen. May warning. Ano po? Kung titignan ko natin sa ating Bible, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutin kayo ng araw na yaon na hindi handa. May mga tao ngayon, mga kapatid, na dahil sa problema tungkol sa kanilang ikabubuhay, sasabihin nila, dinadaanan nila sa pag-iinom, sa paglalasing, para mawala ang problema. Ano po? Karamihan ngayon, hindi nila lahat, yung walang pagkakilala sa Diyos, yung mga talagang taong gumuna sa paglalasing, sa alak, ito ang ginagawa. Na po, may narinig ako dahil nagkakaubusan ang mga tindahan, ang mga grocery ng alcohol. Sabi doon, daanin na lang natin sa alak. Sapagkat ang alak ay mayroong alcohol. Pero hindi po yung matatapos ang problema. Sa pamamagitan ng Panginoon, paglalasing, kaya sabi dito,
pinapag-ingat tayo bilang mga anak ng Diyos na dapat huwag tayo mag-alala. Kundi sabi doon, mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Dahil sa maraming iniintindi ang mga tao, hindi matapos maubos maisip. Kaya kuminsan ang iba, dahil sa problema, hindi makayanan ang ginagawa nila, binibigti nila ang kanilang buhay. Huwag nawang mangyari sa mga anak ng Diyos ang ganitong bagay. Na kung sakaling mayroon tayong problema, may crisis, huwag natin gawin ang mga bagay-bagay pong ito. Kundi sabi dito, pinapag-ingat tayo ng Panginoon na huwag tayong magumon sa ganong klaseng paglalasing at katakawan. Hallelujah! Sapagkat sabi ko dito, baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Kasi po, ang pagdating ng Panginoon, inantulad sa magnanakaw. Wala nakakaalam sa pagdating ng Panginoon. Kaya kung tayo ay hindi handa, mga kapatid, lalo yung mga tao walang pagkakilala sa Diyos, kawawa ko yun. Kasi hindi nila alam ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi tayo pinapaganda. Huwag tayo masyadong ipokus ang ating pansin doon sa mga bagay-bagay na saan pwede makasira sa ating pananampalataya. Nagugumon sa katakawan. Busog na, marami na sa kanya, gusto pang kunin ang kanyang kapatid. Kuminsan gusto tapusin ang problema sa pamamagitan ng paglalasing. Pero hindi ganun ang dapat gawin ng isang anak ng Diyos na dapat tayo mag-ingat. Bakit po? Kasi winawarning lang tayo, baka sa pagdating ng Panginoon ay hindi tayo handa. Purihin ng Diyos. Next! Hallelujah! Tatlong versikulo lang po ito. 1 Corinthians chapter 7, verse 32. First Corinthians 1 Corinto chapter 7, verse 32. 7:31. First Corinthians. Corinto tayo. Corinto. Unang Korinto. Oo. 7. Chapter 7. Verse 32. 32. 32. Ibig ko kayong malayo sa mga lalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ang ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen! Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, nasabi doon, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang gusto sabihin doon, haliutan itong mga girumdumon ta. Itong mga problema ta. Sapat sabi ko dito, inalimbawa sa isang lalaki na walang asawa, walang ibang pinagsusumagitan niya na dapat siya ay, sabi doon, maging siyang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ano po? Sabi dito, ang pinagsusumagitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin ng pinag-uukulan ang mga gawain tungkol sa ating Panginoon, yung gawain, yung fellowship, yung pagtitipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng pagtitipon-tipon po natin tungkol sa gawain ng Diyos, nabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Amen? So, tayo ay dapat magbigay ng kaluguran sa Diyos. Sa pamagitan po ng pagtitipon-tipon po natin. Sa pamagitan ng pagbababagi ng salita ng Diyos. Na walang iba ang tinapay ng buhay. Amen po ba? So maliwanag mga kapatid. Tayo ba'y nabigyan ng kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya sa araw na ito? Amen. Philippians chapter 4 verse 6. At ang pinakanghuli ay John 14:1. Sa Philippians chapter 4 verse 6, dito po tayo magtatapos. Philippians chapter 4, 4:6. 4:6. Philippians. Pilipos 4:6. 4:6. Sa istaya.
sabi ko dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kayong mabalisa. Ito po ay applicable din sa atin bilang mananampalataya. Amen mo ba? Na dapat huwag tayong mabalisa tungkol sa mga anumang bagay. Kundi sabi ko dito, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mamaya tayo po sa ating pagtatapos, mananalangin tayo. Saan bang kayong dako sa inyong mga bahay-bahay, tayo po ay mananalangin, tayo po ay magkakaroon ng bonding prayer. Ano po? Na kung anuman pangangailangan natin sa Diyos, anumang inuudyok ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating puso, babanggitin po natin doon sa harapan ng ating Panginoon. Maliwanag mga kapatid. Kaya sabi nito, huwag tayo maglunyanan, huwag tayo mabalisa, kundi sabi po doon, dapat laging hingin natin sa Diyos ang mga ating pangangailangan, sapagkat hindi bigyan Diyos, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. Paano niyo tayo sagutin? Paano niyo tayo tugunin? Kundi ang Diyos ay pag-ibig. Ibibigay ng Diyos ang lahat nating pangangailangan. Pinakalas po. John chapter 14 verse 1. Ano siya sabi po doon? John 14:1. John 14 ano? 1. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. 14 tayo, 14. At manalig din kayo sa akin. 14. Maliwanag. 14. Huwag kayong mabalisa. 1. Manalig kayo sa Diyos. At manalig din kayo sa akin. Sabi ng Panginoon mismo nagsasalita. Nang siya ay nag-ministry pa dito sa ibabaw ng lupa. Huwag kayong mabalisa. Hello. Manalig kayo sa Diyos. At manalig din kayo sa akin. So, ibig sabihin po doon, yung kabalisahan natin ay ipagtatagubilin natin sa Panginoon. Hingin natin sa Panginoon na tayo ay maging mapayapa, bagamat may krisis na nangyari. Hingin natin sa Panginoon na dapat ito ay makalampas na. Ay yung mga nangyayaring krisis na ito. Sapagkat kung tutunan na po natin ang ating pinaka-main text sa mga ngaral, chapter 11, verse 10, nasabi ko doon, iwaksi ninyo o iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Hallelujah. 1. Chapter, ay hindi, yung mga ngaral, yung yan ang Mga ngaral na tayo. yung main text. Mga ngaral. Hallelujah. Kaya sabi doon, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, alisin natin ang kabalisahan. 11. Kung minsan, ang tao, dahil sa matitigas ang ulo, kaya nangyayari ang mga bagay-bagay na dumating sa kanilang buhay. Sinabihan na, lockdown. Hindi ka pwedeng pagkapasok 11:10. sa lugar na ito. Pero pumipilit pa rin. Sabi ng Panginoon, ang ating presidente, para maiwasan yung virus, na huwag tayong mahawaan. Yan ang main text. So, purihin ang Panginoon. Nawa pinagpala tayo ng salita ng Diyos sa umaga po ito. Palapakan pa natin si Lord. So, tayo po ay muli, awitin po natin yung ating unang inawit kanina. Pasasalamat. Wala tayong dapat pasalamatan kundi ang ating Diyos na buhay. Sa pinagpiling ko lang. At pagkatapos ng awitin po ito, tayo po ay magpapanalangin sa isa't isa. At mamaya po, mayroon kami ipaparinig. Ang dami yung the previous po guys. Ipaparinig tayo doon sa isang awit na dati nating inawit nung tayo po ay nandun pa sa ibaba. Yung the Philippines is for Christ. Hindi po, pangalan po tayo ng ating tagapanguna sa pag-awit. Tayo po natin tumayo. Maging sincere po ang ating mga puso. Habang ginawit po natin ang awiting ito, hayaan mo natin na mamusap ang Diyos.
sa ating kalagitnaan. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin namin ang iyong pangalan. Yes, Lord. Kami nagpupuri sa iyo ang banal. Aawitan Oh, glory to your name, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Tagas ng langit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Hallelujah. Sa dalangin Ngunit ang Panginoon at aming gabay. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Lord. kadakilaan mo sa amin. Ulitin ko namin yung pupurihin. Purihin Yes, Lord. namin ang iyong Wala kami inaanapin. Ikaw lamang, O Diyos. Na Diyos na wala mo na magyari. Na kaya magbigay ang kailangan sa amin. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Ayaw mo magpapagawang kabali sa akin. Asa namin kaligtasan. Kasama namin. Salamat ang aming Hinaanin mo kami pa yata. Doon sa mga gawin. salamat Kami alay mong Palit ng ganda. Ang kailangan mo yung aming pagpilihan. Iwala sa pasalamat. Oh, yes, Lord. Salamat. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa amin. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa amin. Kayo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay kang dakilaw ang Diyos sa aming mga buhay.
Nilululadating ka namin, Panginoon. Pinapupilihan sa pagkakang Diyos na buhay. Dakila, walang ibang Diyos na dapat salamatan. Walang ibang dapat Diyos sa pahit. Walang dapat Diyos na lapitan. Kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa pagkakang naglala namin makapangyarihan na kaya mong ibigay ang aming mga pangangailangan sa buhay. O, purihin ka ng Diyos. Maraming salamat. Sa oras ito, mga kapatid, tayo po ay mananalangin na. Dudulog tayo na may pagpapagpapang loob natin Diyos. Ang gawagan tayo ng kamay. Bayaan po natin na ang Diyos ang siyang kumilos. Magpagkakayas. Sama-sama tayo mananalangin. Pangungunahan ko kayo kung ano ang pangailangan din ninyo. Dapat banggitin po ninyo. Sapagkat ng Diyos ay buhay. Hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi ipakarog sa atin ang ating mga kailangan. Dakilang Diyos na aming Ama, muli kami nagpupuli at pagpasalamat sa iyong kaligtaan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord God, nahayag ang iyong salita, O Diyos, tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga tao ngayon, Panginoon God, na maraming tao nababalisa tungkol sa kanilang pangangailangan sa buhay, tungkol sa kanilang pagkain, tungkol sa kanilang inumin, tungkol sa kanilang dadaramtin, Panginoon God. Subalit, O Diyos, amang banal, nagpapasalamat kami sapagkat naihayag mo, O Diyos. Nawa, Panginoon God, sinabi ng iyong lingkod, Panginoon, Diyos sa mga ngaral, na dapat iwaksin namin, Panginoon, na latang kabalisahan, sapagkat ito ay hindi magdadagdag sa aming buhay. Bagos, Panginoon, ito, O Diyos, amang banal, ito ay maaari, Panginoon, ang aming buhay ay lalong magtango ng mga malaking problema. Subalit, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa amang banal, ang aming mga dalayan sa buhay, amang banal. Alam mo po ang pangangailangan ng iyong anak. Sa panahon ito, Panginoon, na mayroong krisis, mayroong, Panginoon, virus, Panginoon, na sa O Diyos, halos lahat ng mundo, Panginoon, ito ay nararanasan, O Diyos. Subalit, pinadalangin ko sa amang banal, bilang lingkod mo, Panginoon, kasama ng aming mga kapatid, amang banal, Lord God. Nawa, O Diyos, ito ay matapos na, Panginoon, ang virus na ito, Panginoon, huwag nang marami pang tao ang madamay na mamatay, kundi, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo, na sinabi mo, O Diyos, doon sa panunan ng Moises, Panginoon God, na gusto mong patayin ang mga panganay na anak, Panginoon, doon sa Egypto. Subalit, mayroon pang instruction, Panginoon, na dapat kami, Panginoon God, sa aming mga pintuan, sa dalawang haligi, O Diyos, amang banal, pahiran namin, Panginoon, ng banal na dugo. Ngunit ngayon, Panginoon, sa panahon ng New Testament, O Diyos, amang banal, walang iba kami, Panginoon, na inilin sa iyo, Diyos, kundi balutin mo kami sa pamagitan po ng iyong banal na dugo. Upang, O Diyos, ito ay lumagpas. Huwag kaming mahawaan ng virus na ito, Panginoon. Bagos, O Diyos, ito ay, Panginoon, ibigyan mo kami ng protection. Iingatan mo kami at ilalayo mo kami sa anumang kabagabagan. Ilalayo mo kami sa anumang kapamakan. Ilalayo mo kami sa anumang karamdaman, O Diyos. Sampu ng aming mga kapatiran, O Diyos. Amang banal, maraming po salamat. Nawa, O Diyos, ikaw amang banal ang aming nilalapitan. Sapat ng Diyos, ang makapangyarihan, na siyang nagbibigay sa amin ng mga pagpapala, na siyang nagbibigay sa amin ng sources, Panginoon, na saan ang pangangailangan ng mga nagpanood God. Hindi dapat kami mga problema, kundi nais namin, Panginoon God, ipagtiwala namin sa iyo, mga banal. Huwag mawalan aming pananalig sa iyo, Diyos. Kundi amang banal kami, ito, Lord, amang banal, na kami ay nananampalataya, na ibibigay mo sa amin ang pangangailangan ng iyong mga anak. Sinabi mo yung sa iyong salita, Panginoon, higit kami sa mga ibon, Panginoon. Kami mahalaga sa iyong harapan, Panginoon. Dapat kami, Panginoon, ay iba ang pagkalala mo sa amin. Kami po ay espesyal, O Diyos. Na nais po, Panginoon God, dahil kami espesyal ang banal, nais po kami ay, Panginoon, kami ay danay na magpapasakop sa iyo at mamilingkod sa iyo, Panginoon God. Salamat, O Diyos, sapagkat sa umaga po, Diyos, nahayag ang iyong katotohanan. Na kami bilang mga hinirang mo, mga pinili mo, bayan mo, Panginoon God, hindi kami dapat mamroblema, huwag kami mag-alala sa mga bagay na pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Muling kadakilang Diyos, dalangin ko rin sa iyo, mga banal, doon sa mga walang pagkakilala sa iyo, Diyos, na walang pag-asa, Panginoon, Lord God. Nawa, O Diyos, ikaw din po ang gumawa ng kapamaraan ng Panginoon sa pamagitan po ng mga opisyalis ng bayan, ng mga barangay, Panginoon, ng bansa, Panginoon God. Sundan mo sila ng pangangailangan nila sa buhay, Panginoon God. Huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi ipagkatiwala nila sa iyo, Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang dapat lapitan.
Sapat ikaw ang Panginoon ang nagbibigay sa amin ng pagpapala. Sa pamagitan po Panginoon, gagamitin mo ang mga lingkod mo, Amang Banal, ang mga nangunguna sa bayan-bayan, Panginoon God. Sila ang hipuin mo ang kanilang mga puso upang ipagkaloob, sunduan ang pangangailangan ng mga taong walang mga trabaho sa panahon nito, O Diyos. Sapagkat mayroong Panginoon na krisis, nagkaroon ng lockdown na dapat huwag kami umalis sa aming mga bahay-bahay. Kundi bagos Panginoon God, kami manatili at manalig sa iyong kapangyarihan ng mga banal. Salamat Diyos, purihin ka ng kilama sa aming pag-iwahiwalay. Nawa O Diyos, amang banal. Dinirinig mo na Panginoon ang aming mga panalangin. Sapagkat sinabi mo pa Diyos, hindi pa man binabanggit namin Panginoon sa panalangin ang aming mga kahilingan sa iyo Diyos. Ito'y tinugon mo na Panginoon. Kami ang present Panginoon na tinugon mo na ang pangangailangan ng iyong mga anak. Sampo ng mga tao na sa daigdig na ito Panginoon God. Ikaw ang banal ang aming inaasahan. Sapat ikaw ang Diyos makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ang dapat lapitan. Walang iba. Ikaw ang dapat pagtiwalaan. Purihin ka ng Pilipinas. Maraming pong salamat. Sa mga Panginoon Diyos, nawa ang kapayapaan ay manatili sa aming mga puso. At nawa Panginoon kami ay mawala. Hindi mawala ang aming pag-iibagan sa bawat isa. Sa mga anak ko Panginoon, sa mga kapatiran Panginoon, sa mga tao na nais Panginoon, humingi ng tawad, humingi ng tulong, humingi Panginoon ng mga pagpapala, humingi ng mga instruction Panginoon tungkol sa mga salita mo Diyos. Nawa mabuksan ang kanyang mga puso at sila Panginoon God, take of Lord na magsisi upang Panginoon sila iyong patawarin upang ang pagpapala ay makamtan nila Panginoon. Puring katipilan Diyos, maraming pong salamat sa mga Panginoon Diyos. Maingat na po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at ang kapayapaan, ang kanaklan at kagalakan ay mapasa amin lahat ng mga anak ng Diyos. Puring katipilan, maraming pong salamat. Ito po ang aking dalhin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago muna tayo, pakinggan po ninyo ang awitin The Philippines is for Christ. Abo, yan o. Paano ba yung kay mami mo? Sige, manatili muna tayo sa ating upuan. Alam na po natin ito, kaya lang nakalimutan na po natin yung lyrics. Ito po ay inawit ni Steve Cuban. Pasalamat kayo sa Diyos. At tinagot kayo ng kahilingan. Ano yan? Ano yung Bluetooth yan? Nakikita po ninyo? Speaker mo ko